Okay, so ang next na step natin is the navigation. So ano nga po ba si navigation? Kung maalala niyo yung sinabi ko kanina, footer menu and main menu. So ano bang difference ng footer and main? From the word itself na main kasi, ito dapat yung mga links na sobrang importante, mga super important links. In English ko lang, di ba? Footer menu lang yung mga secondary lang. It doesn't mean na hindi sila importante. Importante lahat ng mga yon pero secondary lang sila. Main menu is ano yung pinaka-main reason kung bakit nandun sila sa website mo. Main reason, link ng products. You need to link the products sa main menu. Main reason, ano pa ba? Ano ba yung in-offer mo? Para mga ganon. Ayan. Contact information is, pwede mo siyang ilagay sa footer, pero madalas kasi siya hinahanap ng mga tao. Okay, so, lagay mo siya dito sa main menu. You can add a different menu and pwede mong i-edit na lang yung existing. Okay? So, unahin natin ngayon sa main menu and again, tatanggalin na natin yung ating existing na itsura. Ayan, home, catalog, contact. Okay? Pag-usapan nga muna natin, kunwari logo tong nandito. Tatanggalin na natin yung home kasi kapag kinlik ko naman to, babalik at babalik naman ako sa home. Ito kasing home, ibig sabihin tong home page. Itong catalog, ito yung mga products ko. Yung catalog, literal na catalog. Pero imagine ha, meron tayong tatlong products. Kung tatlo lang yung products natin, what's the reason for us para i-hide pa siya under the catalog na link? 'Di ba? Kung ilist ko na lang lahat yung tatlong products ko dito, lalo na kung one product ka lang ha, baka mag-catalog ka pa. Catalog lang is yung para sa mga bulk na products. Pero since tayo tatlong products lang, we don't need that. Ilist ko na lang dito. So, instead na catalog, webcam, microphone, and headset. O yung tatlong nandito. Bakit? Kasi added friction yon. When it comes to conversion rate optimization, anything na friction dun sa buying process, nakakahinder siya para mag-convert yung customer mo o yung website visitor mo. Kasi masyado na maraming friction, ang dami niyang kiniklik. Hanggang sa later, nagsawa na lang siya. Hindi na siya bibili. You're making it too complicated. Pero kung nandito na nakalista na lahat, isang click na lang makikita ko na siya. Hindi yung naka-hide pa dito sa catalog na to. Ay dadalawa, tatlong products lang naman pala. So I hope you're getting the idea. Okay, delete natin to. I-delete ko lahat ng nandito. Alright? So, empty na siya. Mag-add tayo ng menu item. And, meron tayong dalawang options. Papakita ko sa inyo yung umpisa ha. Headset, ang main product natin. Kunwari, headset. Pwede kong i-type na ganon. And, ililink ko siya dun sa product. And, hanapin ko lang yung headset. Yan. Pwede ko na siyang i-add. Okay, ganon yung isang way. And another way, para hindi ka na mag-type doon, trabahong tamad to. Pero kung gusto niyong baguhin yung pangalan, that's totally fine. Kapag kinlik mo kasi itong link, pumunta ka dun sa product na gusto mo ilagay doon, microphone, matik nag-auto-populate na siya. You don't have to type it. Nakaka-save lang siya ng time. Simpleng trick lang yun. Yung pangalawa natin, guys, is collection ang gagamitin natin, ha? Kasi, for headset pala yun. I-delete natin si headset kasi kay headset, since dalawa yung ano natin, collections ang gagamitin. Dalawa yung products natin, headset 1 and headset 2, remember? Collections. Gusto kong ipakita to para later kapag naka-encounter kayo ng client na maraming products sa isang collection. Collections ang gagamitin nyo. Okay? Instead na i-list nyo yung product isa-isa, i-list nyo na lang yung collections isa-isa dun sa mismong menu. Collection 1, collection 2, collection 3. Ganun na lang siya. Hindi na siya product 1, product 2, product 3. Okay? I hope you're getting the difference. So, collection ng headset yung ilalagay natin dito. I-add ko lang yan. And gusto ko nasa umpisa siya. Okay? Add menu item. Another one, product lang ulit to. Ano yung missing natin? Webcam. Silipin natin kung ano pa yung mga ibang nandoon sa links. Ayan, pwede kang mag-link ng pages, yung mga ginawa mong pages. Kung meron kang gustong i-link na blogs, policies, pwede din siya. Yan yung mga available. And just letting you know, guys, pwede ka dito mag-paste ng link from outside. Pero ayaw natin gawin yun ngayon, ha?
Kasi nga gusto natin magstay si customer dito sa loob ng website natin, so wag tayo magli-link. Pero in case maka-encounter kayo ng product na kailangan at kailangan talaga i-link mo sila dun sa labas ng website mo, edi i-paste mo lang dito yung link. And bibigyan ko kayo ng example kung ano yung sinasabi ko. Eto, mag-paste ako ng link. Make sure na i-click ko 'to. Tapos, example lang, ang pangalan niya is Figma. Napaka-irrelevant. Figma design. Ayan. Tignan natin ha kung ano yung magiging itsura niya. I-save ko 'to. Ayan, nandiyan na si Figma design. Andito na yung webcam. Figma design. O, 'di ba lumabas ako sa website. Eh, ngayon magtataka si customer, asan na yung binibili ko kanina? Eh, hindi naman siya tech savvy, hindi niya alam na kailangan palang pindutin lang yung arrow dun para makabalik siya. So, instead na bumalik siya sa website mo, annoyed na siya, ayaw na niya, "Okey, I give up. Tsaka na ako bibili sa ibang araw na." Eh, di na-distract yung buying process ni customer. Okay, so yun yung reason kaya hindi tayo mag-a-add ng link papunta sa labas. Okay, so 'di ba sabi natin kanina sa headset meron tayong dalawang um, products. Nasaan na yung dalawang products? Bakit iisa lang yung nakikita ko dito? Kapag kinlik ko 'to, yes, mapupunta ako sa headset collection. Pero hindi ba puwedeng mag-appear na silang dalawa dito para mamili na lang ako? Puwede 'yun, okay. So ipakita ko sa inyo ang tawag dun is, puwedeng drop-down menu, puwedeng nested menu. 'Yun talaga yung tawag sa kanya dito sa Shopify is nested menu. Ganito yung spelling para lang makita niyo, nested menu, ayan. 'Wag niyong kakalimutan 'yan, okay. So ganito gumawa ng nested menu, mag-add ka ng menu item. And then, under the headset collection, 'di ba, dalawang product yung i-a-add natin. So, dapat product yun nandito. Yung headset 1 muna ilalagay natin. Lagyan natin ng identifier, headset 1. And then, ida-drag natin siya under the main menu. Ito yung pinaka-mother menu pala, I mean. Mother menu, ito yung pinaka-nested menu niya. So, instead na mag-add ka dito, dito ka na lang. Kasi once na nakapag-drag ka na ng isa dito sa baba niya, mag-a-appear na itong plus sign dito. So, dito ka na lang mag-add. So, i-add ko ngayon si product 2, headset 2. Ayan. So, tignan natin kung ano yung itsura. Huwag kayong mawalan ng pag-asa, guys. Matagal talaga siya mag-reflect. May times na matagal siya mag-reflect. So, hindi pa siya nagre-reflect. Ayan, nag-reflect na siya. Meron siyang drop down. O, di ba? I-click mo siya, mag-a-appear siya. Pero siguro iniisip niyo ngayon, Des, hindi ako masyado natutuwa kasi bakit kailangan ko pa siyang i-click? Kapag nasa mobile phone ka, kailangan mo talagang i-tap or i-tap yan. Pero how about kapag nasa desktop view ka, laptop yung gamit mo, and bakit walang picture? Mga ganong questions. Possible naman yun through coding. Possible din yun by using an app. And huwag kayong mag-alala kasi later kapag napunta tayo sa design part, ituturo ko rin sa inyo kung ano yung mga app na pwede nyo i-install para ma-achieve yung mga ganong designs. Pero kung naisip nyo yun, bakit kailangan ko pang i-click? Very good ka doon. So anyway, gusto ko lang ipakita sa inyo kung paano gumawa ng drop-down menu. So kung na-gets nyo na kung paano gumawa ng menu, proceed kayo sa navigation, i-create nyo tong tatlong menu na to, tatlong mother menu and tong dalawang nested menu bago kayo mag-proceed sa susunod na lecture.